po pala si Susan Ramos na taga Barangay Solid. Paksiw lang ang tinda mga kanegosyo, focus in one. Ito yung tinda ni Ma'am Susan Ramos mga kanegosyo. Mas kumikita pa yan kaysa sa karinderya na maraming ulam. By the way, ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo palang DJ sa club, sa bar, sa event, email lang kayo or message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang tulad ng networking, tulad ng sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental. Hanggang ngayon nagninegosyo pa rin. Focus in one, focus lang sa paksiw mga kanegosyo. Eto kung nagsisimula ka palang magnegosyo, tapusin mo tong video na to, sigurado marami kang matututunan. Ito yung mga hindi ko alam nung nagsisimula pa lang ako magnegosyo. Kung nagninegosyo ka naman na, malamang isa to sa dahilan kung bakit hindi lumalaki yung negosyo mo. Kwento ko lang mga kanegosyo, way back 2015, nung nagsimula ako mag-sari-sari store, naitayo ko yung sari-sari store ko mga kanegosyo malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Graduate po ako ng Marketing Management sa TIP Cubao, Quezon City, Technological Institute of the Philippines mga kanegosyo. Pang-anim akong sari-sari store na nakapaligid sa TIP. At sa aming 6 mga kanegosyo, ako laging pinakamahal magbenta. Mahal ako ng piso, mahal ako ng 2, mahal ako ng 5 piso. Kasi pare-pareho lang naman kami ng produkto eh. Ang pinagkaibahan lang namin, yung serbisyo. Malupit naman yung serbisyo ko. Ang nangyari pala sa tindahan ko mga kanegosyo, naging tambayan siya ng college student. Ang natutunan ko sa pagsasari-sari store mga kanegosyo, ang sari-sari store walang focus in one. Hindi natin may scale up sa level 2 business model yan. Hindi rin natin ma-apply ng franchising business model yan. Distribution, manpower, software, licensing. Habang buhay kang reseller sa sari-sari store. Kumikita yan, yes mga kanegosyo. Pero hindi mo may scale up sa level 2 business model yan. Huwag mong isara yung sari-sari store mo kasi kumikita yan. Mag-isip ka ng isang negosyo, halimbawa may sari-sari store ka ngayon. Mag-isip ka ng isang negosyo tulad ng Ice Tube na pwede mong pasabugin sa level 2 yan. Tulad ng pwede mong applyan yung Ice Tube ng distribution model. Pwedeng ikaw yung magbagsak ng ice sa palengke nyo o sa mga kiosk. Yun mga kanegosyo, scalable. Ice lang yung tinda. Doon ka tunay nakikita mga kanegosyo. Ito na lang, halimbawa, familiar naman kayo sa Tipas Hopia mga kanegosyo. Topas, Tipas. Ano mas kumikita? Sino mas kumikita? Yung may-ari ng sari-sari store o yung nagbabagsak ng Tipas Hopia sa lahat ng sari-sari store? At hopya lang yung tinda niya. Iba't ibang variety lang pero hopya pa rin. Mas kumikita yung nagbabagsak ng Tipas Hopya. Nasa distribution model na siya mga kanegosyo. Kesa dun sa may-ari ng sari-sari store. At nakapokus lang siya sa isa. Tulad ni nanay, paksiw lang na bangos. Kaso hindi na familiar si nanay sa distribution model, franchising, manpower, software. Pero kahit ganun, kumikita pa rin si nanay kumpara sa karinderya na maraming ulam. Si nanay, araw-araw or MWF, paksiw lang yung tinda. Focus in one. At maraming advantage kapag nakapokus ka lang sa isa. Una yung marketing mo hindi sabog. Yung marketing material mo, mga tarpaulin mo, lahat tungkol lang sa paksiw na bangos. Hindi ka hirap i-identify ng customer mo kung ano ba yung tinitinda mo. Pangatlo, hindi ka hirap i-monitor yung inventory mo.
hindi ka hirap i-monitor yung cash flow mo kasi nakapokus ka lang sa isa, mga kanegosyo. Lalo na kung nagsisimula ka magnegosyo, limited lang naman yung resources natin kapag nagsisimula tayo ng negosyo eh. Hindi pa limpak-limpak yung pera natin dyan. At sobrang advantage kapag nakapokus ka lang sa isa. Kung nagsisimula ka pa lang magnegosyo, sikapin mo mag-focus in one, hanapin yung community ng mayaman, i-scale up sa level 2 business model yan, applyan ng franchising yan, distribution, manpower, software, licensing. Isa lang sa nabanggit ko, mga kanegosyo Pang-apat, kailangan na natin gumawa ng original content bilang negosyante dahil kasama na sa trabaho natin yung paggawa ng original content. Makikita nyo naman yung mga negosyong kumikita ngayon, puro gumagawa ng original content. Kung umabot ka sa dulo na video na to, subscribe ka naman sa akin, heart mo na rin tong video ko, comment ka lang, sabihin mo paksiw. Kung nakakain ka ng paksiw, sabihin mo paksiw. Bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.